pwedeng iwan ang sala. Ang sala, as-salatu fi awqatiha. Ang sala na ito ay napakainam na gawin natin. As-salatu miftahul jannah. Ang sala ay susi ng paraiso. Halimbawa, ikaw ay nag-fasting sa buwan ng Ramadan, automatic, mayroon ka ng points kay Allah, nasa loob na ng paraiso. Pag ikaw ay nag-hajj, automatic, nandun na sa loob ng paraiso. Pag ikaw ay nagsaka, nagsadaka, nagpakain sa mga tao, automatic, nasa loob ng paraiso yun lahat. Pag namatay ka, makukuha mo. Pero kapag hindi ka nagsala, wala kang daladalang susi, hindi mo makukuha ang nasa loob ng paraiso na pinaghirapan mo. Kasi, as-salatu miftahul jannah. Ang sala ay ang susi ng paraiso. Ha? Sumunod doon, ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pagiging mabait sa dalawang magulang. Ha? Yan yung pangalawa na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na gawain ng tao dito sa mundo, pagiging mabait sa magulang. Ngayon, tignan nyo kung paano sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kapag siya'y sinasamba. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at maging mabait kayo sa dalawa ninyong magulang. Doon sa isang aya, o abudallah wa la tusriku bihi shay'a. Sambahin mo ang Allah at wala nang iba at maging mabait ka sa iyong dalawang magulang. Pag sinasabi niyang sambahin siya, doon sa pangalawa, sinasabi naman niya na maging mabait ka sa dalawa mong magulang. Sapagkat kahit mamatay ka, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pumutok pa ang ulo mo sa pagsasagawa ng sala, kapag namatay ang iyong dalawang magulang na hindi ka nakapagtawba, kahit ano ang gawin mo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, tignan natin ang mga kabataan. Pag inuutusan ng mama, papa, suway ka agad, palagi na lang ako, subhanallah. Habang ikay maliit, dala-dala ka pa lang ng nanay mo, napalitan na ang kanyang panlasa ng mga paborito niyang pagkain, hindi niya makain dahil sa'yo. Nang ikay lumalaki, siya'y nabibigatan. Nang ikaw ay panganak, walang mas masakit sa dunya, maliban sa pagpalabas ito sa'yo sa dunya, na pag siya'y kumakain, pag ikaw ay tumae, hinuhugasan ka pa niya. Pag ikaw ay natutulog, hindi siya makakatulog kapag meron siyang nakitang lamok na dumadapi sa iyong pisngi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit nang ikaw ay lumaki, kapag inutusan ka ng mama, papa, paano mo nagagawang suwain siya? Paano mo siya nagagawang labanan? Tama ba ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Pag merong mga taong nalaban sa magulang, kayo ay magtawba na. Sapagkat kapag kayo ay inabutan ng kamatayan o inyong magulang na hindi kayo nakapagsorry, subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala ni isa sa atin ang makakapasok sa paraiso dahil yan lamang ang pumapangalawa kay Allah, yung magulang. Pag nawala si mama, papa, wala kang mahanap na katulad nila. Kahit may umampun sa'yo, iba pa rin ang turing nila sa'yo. Ganon din si Allah. Pag wala si Allah, wala nang pwedeng pumalit sa kanya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pag-jihad. Pag-jihad na ito ay nanggagaling sa puso. Wanuk fisuri fasay ka man bisamawati wal ard. Kapag ang mundo ay gumunaw, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay kinuwento ni Jibril kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.